Umaaray na ang mga residente ng Albay dahil sa epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May kabuhayan pa kaya silang babalikan? Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reluban ng Abante live sa Legazpi City sa Albay. Ryan, kumusta yung sitwasyon dyan? George, sa gitna ng patuloy ng banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, mas tumitindi ang pangamba ng mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Hindi lang ang kanilang kaligtasan ang pinoproblema, kundi pati ang kanilang kabuhayan at mga alagang hayop na kanilang iniiwan. Eksklusibo tayong nakapasok dito sa Barangay Miisi sa Daraga, Albay. Ito ay sakop na ng 6 kilometers permanent danger zone. At itong nasabing lugar ang pinakamalapit sa bulkan. Mahigpit ang pagbabantay dito ng mga otoridad dahil bawal nang pumasok o bumalik ang mga residente maski ang mga turista o dayuhan dahil sa sobrang delikado dito sa nasabing lugar. Bumabalik na lamang ang ilang residente ng Barangay Miisi sa Daraga, Albay sa kanilang tahanan para magpakain ng kanilang mga alagang hayop gaya ng mga baboy. Inilipat na kasi sila sa mas ligtas na tirahan kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Naabutan natin ang mga residente na sina Rosalina de la Rosa at Jenny Loria. Anila nakikiusap na lamang muna sila sa mga otoridad para makapasok panandalian sa kanilang tahanan, para magpakain ng mga alagang baboy na pangunahin nilang pinagkakakitaan. Siyempre, malaking pangamba din po sa amin yan. Siyempre, bawat tumutunog po yung mayon, natatakot din po kami. Kaya po, siyempre, nag-iingat po rin kami para po kahit papaano, meron din kaming, nag-ano din kami sa pamilya namin. Mahirap po ang pamumuhay namin dito kasi siyempre, natatakot rin kami na lagi kami nandito, pero pinipilit namin na kasi nandito yung hanap buhay namin, yung babuyan namin nandito. Ang mga alagang baboy na lang daw ang kanilang natitirang hanap buhay, matapos ding maperwisyo ang kanilang mga pananim. Ayon sa Philippine Space Agency, tinatayang kasinlaki ng buong Mandaluyong City ang lawak ng mga lupang sakahan na posibleng naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mayon. Umaabot sa tinatayang 1,039 na ektarya ng mga palayang taniman at karagdagang 191 na ektarya ng iba pang pananim ang binalot ng abo. Sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa 13.2 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Apektado ang higit kumulang 228 na mga magsasaka as of May 8. Samantala, nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng Albay LGU ng 10 kilong bigas sa mga apektadong magsasaka at livestock farmers. George, sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng maraming residente dito sa Albay ang lahar flow dahil sa mga nararanasang pag-ulan, bunsod ng masamang panahon. George, para sa mga taga-Albay, hindi lang ang kaligtasan ng kanilang pinaglalaban, kundi ang pag-asang may kabuhayan pa silang babalikan matapos ang sakuna. Balik sa'yo, George. At mag-ingat kayo dyan, lalo't may paparating na sama ng panahon. Maraming salamat, Ryan Reluban ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City sa Albay.